In all my days I live for you. In all my days Come on, sing with me. for you. And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. In all my days I live for you. All my days I live for Taste the the day day. you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm giving you my peace and sorrow. Where you lead me, where you follow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Oh, oh, oh. 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 Today's the day. Hallelujah. Today's the day. Mga awit, Kapitulo 42, versikulo 1 hanggang 3. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba. Araw-gabi tumataghoy, gabi't araw tumatangis, naging tanging pagkain ko'y mga luha sa paghibig. Itong mga kaaway ko sa tuwi na iyong sambit, nasaan ba ang iyong Diyos, hindi namin namamasid. Tayo po'y sumandaling dumulog sa Panginoon sa isang panalangin.
Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy mo ipinagkakaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat itong araw ng pagsamba kami ay muling lumalapit sa iyo, dumudulog sa iyo, at sa nawa ay mapatawad mo kami sa aming mga kasalanan, sa mga kahinaan na aming nagagawa sa araw-araw, Panginoon. At Panginoon, sa umaging ito, nilalapit namin sa iyo ang pananambahang ito. Nawa pangunahan ng iyong Santong Espiritu, ang iyong anak na gagamitin na magdadala ng mensahe, Panginoon. At nawa, Panginoon, gayon din ang iyong mga anak na makikinig ng iyong salita. Nawa, Panginoon, maisabuhay namin ito at makita ito sa aming buhay, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Gayon din po, Panginoon, aming idinudulog sa iyo ang mga gadget na gagamitin sa araw na ito. Nawa ay pangunahan mo ng iyong Santong Espiritu upang ma-deliver ng maayos ang mga pananambahang ito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Ang ating sagutang pagbasa ay matatagpuan po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 24 hanggang 28. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Sa langit mismo siya'y pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang pinakapunong saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon at may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo'y minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili, subalit minsan lamang siyang nagpakita ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng mga handog ng kanyang nialay. Tinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsan lamang inihandog upang bawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Sinasampalatayanan ko ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birheng Maria. Nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang mga bubuhay at nangangamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Purihin, purihin, purihin.
Ating mong ilapit sa Panginoon ang mga mamunting bata ng ating iglesia, maging ang mga bata sa ating komunidad. Tayo po lahat ay yumuko at tayo manalangin. Banal, makapangyarihang Diyos, dakilang Ama, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito, dakilang Diyos, na kami ay magsama-samang panalangin ng aming mga mumunting anak sa iglesyang ito, maging sa komunidad na aming kinabibilangan, maging ang mga batang naaabot ng gawain ito ng pagsamba. Hinihiling po namin, O Diyos, na patuloy niyo pong igawad ang iyong pagpapala sa buhay ng mga batang ito. Bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan, pangangatawan. Bigyan niyo sila ng karunungan na nagmumula sa iyo, O Panginoon. At higit, Panginoon, hinihiling namin ng iyong patnubay at pag-iingat sa bawat isa sa kanila. Ngayon din, Panginoon, hinihiling po namin na ilayin niyo po sila sa anumang kapahamakan, lalo higit sa banta na kapahamakan na dala ng COVID-19. Hiyaan mo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang maglukob ng iyong mga nadugo upang protektahan ang buhay ng bawat isa sa amin, maging higit ang buhay ng mga batang ito, Panginoon, na ngayon pa lamang ay sumisibol at ngayon pa lang ay nagkakaroon ng pagkaunawa, Panginoon, patungo po sa iyo. Hiling namin, O dakilang Diyos, na sa oras po ito, Panginoon, ilapat mo po ang iyong mga kamay sa sinamang bata na mayroong karamdaman sa mga oras na ito, at ibangon niyo po sila at palakasin, Panginoon. Hiling namin, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ay kumilos sa kanilang buhay. Lalo't higit, Panginoon, sa sitwasyon namin ngayon, higit na maging malapit ka, Panginoon, at ang mga kamay mo ang patuloy na nag-iingat, ang patuloy nilang maranasan sa kanilang buhay. Hihiling po namin, O Diyos, na patuloy na magtanim ka ng buto ng pananampalataya sa kanilang mga puso at isipan. Pakagamitin mo rin po ang mga tahanan na kanilang kinabibilangan, ang mga nanay at tatay, mga lola at lola na siyang huhubog ng kanilang isip, uhubog ng kanilang pagkatao sa pamagitan ng pag-ibig na patuloy na pinagkakaloob mo. Sa umagang ito, Panginoon, itinataas namin ang buhay ng mga batang ito. Ikaw ang patuloy na magpala, ikaw ang patuloy na mag-ingat, ikaw ang patuloy na kumalinga sa bawat isa sa kanila. Ito pong dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon, na aming kaibigan at aming tagapagligtas. Amen. Ang lahat po ay inaanyayahang tumayo sa pagbasa mula sa banal na kasulatan na matatagpuan sa aklat ng Ebanghelistang si Marcos, Kapitulo 12, mga bersikulong 38 hanggang 46. Ganito po ang sinasabi. Sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, "Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahahabang damit at gustong-gustong binabati ng may paggalang sa mga pamilihan. Ang gusto nila ay ang mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga biyuda at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil dyan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila." Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihuhulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Purihin ng Diyos.
Mula sa unang pagtibok sa puso ay nadama, hanggang sa bawat pagmulat ng aking mga mata. Ako'y niyabos ng paghangang hindi maibsan, nabuumapaw sa saya pagkat ika'y nariyan. Ang pag-agos ng dagat, haplos ng hangin, tila bawit ng pag-ibig mo sa akin. Ang liwanag at kulay at kahit na dilim, manako ang kagandahan na iyong angkin. Saan man tumungo, di maitatago, pinagpalang buhay kay Kristong pangako. Tatak ng pangalan mo'y nasa puso kong ito, umibig, umiyaw sa kadakilaan mo. Hindi mapipigilan, daluyong na hatid ng iyong kagalakan. Hayaan mo kami sa'yo'y makawitan, ilag at timog saan man kay papupurihan. Kapayapaan sa panghari-hari sa lupa't ihalita na ang pagsubo, ikaw ang gabay. Pag-ibig mo'y pumapawin ang bawat pagkulang, ang kalakasan mo'y sa'yo lang nagmumulan. Saan man tumungo, di maitatago, pinagpalang buhay kay Kristong pangako. Tatak ng pangalan mo'y nasa puso ko, umibig, umiyaw sa kadakilaan mo. Hindi mapipigilan, daluyong na hatid ng iyong kagalakan. Hayaan mo kami sa'yo'y makawitan, ilag at timog saan man kay papupurihan. Hindi mapipigilan, daluyong na hatid ng iyong kagalakan. Hayaan mo kami sa'yo'y makawitan, ilag at timog saan man kay papupurihan. Kay papupurihan, kay papupurihan, kay papupurihan. Saan man tumungo, di maitatago, pinagpalang buhay kay Kristong pangako. Tatak ng pangalan mo'y nasa puso ko ito, umibig, umiyaw sa kadakilaan mo. Hindi mapipigilan, daluyong na hatid ng iyong kagalakan. Hayaan mo kami sa'yo'y makawitan, ilag at timog saan man kay papupurihan. Hindi mapipigilan, daluyong na hatid ng iyong kagalakan. Hayaan mo kami sa'yo'y makawitan, ilag at timog saan man kay papupurihan. Ilag at timog saan man papupurihan, kay Purihin po natin ang ating Panginoon.
Sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa ating paligid na nagdadala sa atin ng takot at pangamba, at tila di magaganda at kaaya-aya maging sa ating paningin, ang kabutihan pa rin ng Panginoon ang nangingibabaw. Hindi natin maikakaila ang mga pagpapala na ating nararanasan na nanggagaling sa Kanya, ang pagtugon niya sa ating mga panalangin, ang kalakasan at kaaliwang ipinagkakaloob niya sa mga panahon ng kalungkutan at pangangailangan. Ang patuloy niyang paggabay sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay patuloy niyang ipinagkakaloob sa ating lahat. Dahil po dito, patuloy tayong magsama-sama sa pagpupuri, sa pagpapasalamat sa Kanya, sa pagsamba, sa pag-awit sa ating dakilang Diyos. At muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw pong ito, sa lahat ng kasama natin sa ating pananambahan, sa ating online worship service, welcome po sa inyong lahat. Dalangin po namin na patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya at lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo sa ikapaglilingkod po natin sa mga panahong katulad nito sa iba't ibang kaparaan ang pwede natin gawin. Samantalang binubulay-bulay po natin ang kanyang mga salita o ang banal na kasulatan. Nang nagdaang linggo, pinag-usapan po natin ang kabanalan o ang holiness at perfection ay all but the same in meaning. Different word but the same in meaning. Na nakakamit po natin ito sa pamamagitan ng ating pagsuko sa Diyos, buong pusong pagsisisi sa ating mga kasalanan, pagnanasang sumunod sa kanyang mga kalooban, at pagtanggap sa biyaya ng kaligtasan na kanyang pinagkakaloob na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay namatay at nabayubay sa krus. Kaya ang ginawa sa atin ng Panginoon sa ating pagsuko sa Kanya, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11, kaya nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan, ginawa kayong banal ng Diyos, pinawalang sala kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At doon po nagsisimula ang ating buhay na lumalakad sa presensya ng Panginoon sa kabanalan tungo sa kasakdalan ng buhay. Ang sabi ni Thomas Oden, no believer is being asked to seek holiness apart from God's grace. Ulitin ko po, no believer is being asked to seek holiness apart from God's grace. Tunay na hindi natin matatagpuan ang tunay na kabanalan ng buhay, ng kasakdalan, kung hiwalay tayo sa biyaya, sa pagpapala ng ating Diyos. At sa pagpapatuloy po natin pagbubulay-bulay ng mga pinag-aaralan po natin patungkol sa scriptural holiness, at ngayon naman ay personal holiness na bahagi ng scriptural holiness. Tayo dumulog sa ating Panginoon, hilingin natin ang karunungan na nanggagaling po sa Kanya, hubugin ang ating mga puso, ang ating pananampalataya, ang ating mga buhay. Tayo po ay sama-samang lumapit at manalangin sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, thank you po sa opportunity na muli kaming magsama-sama sa ganitong pananambahan. Salamat aming Ama sapagkat muli mo kaming binigyan ng pagkakataon upang masamba at mapupurihan ka namin, upang lumapit sa iyo at magbulay-bulay ng iyong mga salita. O Diyos, katagpuin mo po ang iyong mga anak sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga pinagtatrabahuan, o saan man lugar sila naroon ngayon, O Diyos. Ipadama mo ang iyong presensya sa kanila, ang iyong pag-ibig, ang iyong yakap, O Diyos. Lalo na po silang mga dumaraan sa iba't ibang uri ng pagsubok ng buhay. Sila na nakararanas ng mga suliranin at problema. Paranas mo sa kanila na hindi mo sila iniiwan at hindi mo sila pababayaan sa gamanitong uri ng sitwasyon ng buhay. At ibabalik namin sa iyo, Panginoon, lahat ng papuri at pasasalamat sa paggamit mo sa iyong lingkod, sa pagdadala ng iyong mensahe. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin natin ang ating Diyos. Takilain po natin siya sa araw na ito sa kabutihan kanyang ginagawa. Ngayon po ay pag-usapan natin ang bahagi ng scriptural holiness, yung personal holiness. Ngayon po ay nagsa-celebrate din tayo ng ating tinatawag na love feast. At isang bahagi ng ating pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo kasama yung kanyang mga alagad na nagsalo-salo sila bilang
pamilya, at kanilang inaalala yung mga alagad ang pagliligtas ng ating Panginoon. At yun ang gagawin natin sa araw na ito. Nawa po, mayroon tayong inihanda upang muli nating alalahanin ang tinatawag na Santa Cena o banal na hapunan na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo kasama ang kanyang mga alagad. At tayo po ay magpatuloy sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon patungkol sa scriptural holiness o personal holiness. Si Claire Wycliffe po ay sumulat ng isang aklat na pinamagatang The Holy Spirit and Power. Talking about perfection, she said, some had advised us to stop using this expression, yung perfect po. But are they not found in the Word of God? Hindi ba ito matatagpuan sa salita ng Diyos? Siyempre, ang sagot po ay matatagpuan, gaya ng ating napag-usapan ng isang linggo. If so, by what authority can any servant of God lay them aside? Sa anong kapamahalaan, sa anong dahilan at isinasaysang tabi ito ng mga lingkod ng Diyos at hindi ipinangangaral o itinuturo yung tungkol sa kabanalan at tungkol sa kasakdalan o holiness and perfection. Ang sabi pa niya, we cannot lay these expressions aside because they are the words of God and not of men. Hindi natin ito pwedeng iisang tabi sapagkat salita ito ng Diyos at hindi ito salitang galing lang sa tao. Therefore, patuloy niya, it is important to explain their meaning so that the sincere Christian can remain on the straight path of God's high calling. Yung mga Kristiyanong totoo, sincere po sa pagsunod sa ating Diyos, ay magpatuloy at manatiling lumakad sa daan at sa panawagan o sa mataas na panawagan ng ating Diyos. Ang tawag po niya dito ay God's high calling. At dapat po ito ay pinaliliwanag sa mga tao upang hindi sila maligaw, upang magpatuloy silang lumago, upang makita nila yung divine purpose ng ating Panginoon, kung bakit niya isinugo ang Panginoong Jesucristo sa lupa, at kung bakit siya napako at namatay sa krus, sapagkat bahagi ng kanyang kamatayan at pagliligtas ang tungkol sa holiness and perfection. Gaya ng iniutos ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 48, be ye perfect as your Father in heaven is perfect. Tayo po ay tinatawagan ng Panginoon sa kasakdalan at hindi niya pwedeng iutos o hindi niya pwedeng sabihin sa kanyang mga anak ang isang bagay na hindi naman niya kayang gawin. Sinabi niya ito sapagkat alam ng Diyos na kayang gawin ito ng kanyang mga anak. Sa Philippians chapter 3 verse 15, ang sabi po dito, let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if in anything ye be otherwise minded, God will reveal even this unto you. Sa Tagalog, kaya nga kung ilan tayong mga sakdal, ay mag-isip tayo ng gayon. At kung sa ano may magkakaiba tayo ng iniisip, ipapahayag, ipapaliwanag ito sa atin ng Diyos. Mag-isip daw tayo ng pare-pareho na tayo ay nasa kasakdalan sa ating pananampalataya sa Kanya. At kung hindi pa yan ang ating iniisip, ang sabi niya, ituturo, i-reveal sa atin yan ng Panginoon. At ang ating Diyos po, ito po ang Kanyang desire. Ang desire ng ating Panginoon sa Leviticus chapter 11 verse 44 to 45, ang sabi niya dito, for I am the Lord your God. You shall therefore consecrate yourself, and you shall be holy, for I am holy. I am the Lord who bring you up out of the land of Egypt to be your God. You shall therefore be holy, for I am holy. Imagine yung paulit-ulit na sinasabi ng Panginoong Diyos na kung paanong
Ako ay banal, dapat kayong maging mga banal. Ako nag-alis sa inyo sa lupain ng Ehipsyo, kaya't ako ang inyong magiging Diyos, at dahil ako ang inyong Diyos, dapat kayong maging banal. Para po bang, dahil ako ang tatay nyo, dapat ganito ang gagawin nyo, dapat ganito ang ugali nyo, dapat ganito ang buhay nyo, upang maging proud ang ating tatay sa atin. God, through Jesus Christ, is restoring His creation. Ibinabalik ng Diyos yung kanyang mga nilikha sa kanyang original intent. At sabi nga ni Miles Monroe, His original intent for man. Ano po bang original intent ng Diyos sa tao? Babalik tayo sa creation. God created man inward and outward, out or from His image and likeness. We are created from likeness and image of God. Sa loob at sa labas, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. At nawala ito ng dahil sa kasalanan. Pero katulad ng sinabi sa banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 15, tinalo, winasak ng Panginoon ang kasalanan upang maibalik ang tao sa original na plano ng Diyos, original intent of God for man. What it is? Bring back the image and likeness of God in men. Ibalik sa Diyos ang kabanalan at kasakdalan, o ibalik ng Diyos ang kabanalan at kasakdalan sa kanyang manlikha, sa tao, sa kanyang mga anak. Wesley firmly believed that not only men and women could be renewed in the image of God, but that the whole creation could be renewed. The aim of God's messengers was to spread scriptural holiness, the renewal of the creation and the creatures through the renewal of the image of God, is that Wesley identifies as the very heart of Christianity. At ang sabi pa po niya, you know that the great end of religion is to renew our hearts in the image of God. It is the renewal of the heart, the restoration of God in the personal level that is the key to the renewal of the creation. Ang paraan po para mabago ang plano ng Diyos ay maibalik sa mundong ito, ang kanyang creation ay ma-restore, nagsisimula po yun sa tao. Sa pamamagitan ng pagbabalik ng kanyang image, ng kanyang wangis, sa kanyang nilikha, sa kanyang nilalang, sa kanyang mga anak, sa atin na mga tinawag ng ating Panginoon. Now, what is the original meaning of perfect sa Bible? Ang perfect sa Bible, ang sabi po ni Thomas Oden, sumulat po siya ng isang aklat na John Wesley's Teachings. Ang sabi niya, in Greek, teleiotes has been commonly translated perfect. Yun po palang perfect sa Greek ay teleiotes. Pakisabi nga po, teleiotes. Ayan, isa pa po, teleiotes. Okay. Ang teleiotes daw po, ang translation niya sa English, but under metaphor or figure of speech to or synonymous to of maturation and completeness. Ang kasing kahulugan o katapat ng word na perfect sa Greek ay maturation and completeness. At sabi pa po niya dito, the Christian life is not a static perfectus, kasi yun pong perfect kung minsan ay kinukuha natin sa root word ng Latin, perfectus, na ang ibig sabihin sa Latin ng perfectus ay tapos na, kompleto na. Yun po ang meaning ng perfectus, in the sense of no further possible improvement, ang sabi po ng meaning ng Latin. Pero sa Greek po, ang sabi dito, a dynamic teleiotes in the sense of the most excellent conceivable contextual functioning of developing person. Kung paanong sa Latin ay static perfectus o finish na,
tapos na, wala nang improvement na kailangan. Sa Greek po hindi. Sa Greek ay ang perfection ay progressive stage of growth. Yun po ang kahulugan ng perfection sa Greek. Not something that already attained, but rather, katulad po ng sinabi ni St. Paul, something to press forward. Sabi ng scholar ni Sartori Maestad, isang scholar ni John Wesley, describe as belonging to goal. Ibig sabihin po, ang perfection po ay progressive stage of growth, nagpapatuloy. Katulad na sinabi ni Pablo, we are changing from glory to another stage of glory. Yun po ang ibig sabihin ng perfection. Lumalago ka pa sa iyong kalagayan ngayon. Unti-unti kang nagmamature. Yung mga weaknesses mo, unti-unti mong napagtatagumpayan because perfection is progressive stage of growth. And when we call it, and if it is the meaning of perfection, therefore, it is attainable. Kung ang perfection po, ang kahulugan po ay progressive stage of growth, it is attainable. For example po, yung mga bata, halimbawa, kinder. Yung kinder, pagpasok sa school yan, walang alam sa pagsusulat yan. Para matuto ang isang bata, naglalagay tayo ng mga guide nila, ng babakatin nila, upang matutunan nilang isulat ang alphabet. At gagayain nila ng gagayain. Sa umpisa, hirap na hirap yan. Sa umpisa, hindi nila gusto. Pero, eventually po, matatapos nila, magagawa nila yung alphabet from A to Z. At pagkatapos, darating din yung time na may susulat na rin nila yung kanilang pangalan. At pag nakita na natin yun, sasabihin natin, good, perfect. Sa stage po ng isang bata, ang kanyang kakayanan, yung pagsusulat sa pamagitan ng pagtuturo at paggabay sa kanya na alam natin na mararating po niya. That is first stage, meaning of stage. Second po, yung halimbawa sa painting, isa ka magaling na painter. Meron kang ginagay, tinuturuan. Sa kanyang pagpe-paint, may mga flaws po yan, may mga maling curve, may mga hindi tamang guhit. Pagkatapos niya mai-paint, ituturo mo, mali ito, dapat ganito ito, dapat hindi ganyan ang kulay niyan. And then, pagkatapos niyan, uulitin niya yung drawing at gagawin niya yung mga bagay na itinuro mo sa kanya. After that, titignan muli yung mga bagay na itinuro mo na mali. Makikita mo na tama na, nasunod na niya yung itinuro mo sa kanya. Pagkatapos sasabihin mo, good, perfect. Kung kinikilala natin ang true meaning ng perfection and holiness, makikita natin na ang holiness pala, ang perfection pala, ay attainable. Pag-isipan nga po natin, nasubukan nyo na po ba sa isang araw? O nangyari na po ba sa ating buhay na sa isang araw? Wala tayong taong nasaktan. Na sa loob ng isang araw, wala tayong nagawang masama sa ating kapwa. At kung nangyari po yun, possible naman talaga na nangyari yun. Kung nangyari yun, pwede pa kayang mangyari uli yun sa susunod na araw. At kung yung sumunod na araw nagawa uli natin na hindi tayo nakasakit ng ating kapwa, nagawa natin na ma-express natin yung pagmamahal natin sa Diyos, na-express natin yung pagmamahal natin sa kapwa, kaya natin uling gawin yun sa susunod na araw. We are changing from glory to glory. And that is the meaning of perfection o personal perfection. Ang sabi pa po sa Hebrew chapter 6 verse 1, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection. Sa Tagalog po, kaya tayo tumigil na sa pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan. Sa ibang translation dyan, let us go unto maturity. Wala tayo magpatuloy sa ating paglago. Yun ang other meaning ng perfection. Growth, maturity,
paglago. At yun po ang nais na mangyari sa ating Panginoon, ng ating Panginoon. Tayo ay lumago, tayo ay mag-mature. Iwanan natin yung mga dati nating mga maling ginagawa. Iwanan natin yung mga dati nating alam. Lumago tayo, magkaroon tayo ng mas malalim na kaalaman at karunungan at pagkakilala sa Panginoon. Yun ang nais ng Diyos sa atin. At yun po ay attainable. Na every time na nagbabasa ka ng Bible, through prayer at sa pamamagitan ng work ng Holy Spirit, lalo natin siya nakikilala, nakakadiscover tayo ng mga bagay na hindi natin dati alam. At yun po ay maturity. Yun po ay going to perfection. Kaya attainable po ang holiness at perfection na hinahanap sa atin ng Panginoon. Kaya tayo tumigil na sa pagsasalita, sabi niya, ng mga unang simulain ng aral, kundi magpatuloy tayo sa ating kasakdalan. Magpatuloy tayo sa ating paglago. God wanted us to be perfect, to be matured in our lives, in our faith, in our thinking, in our relationship, in our love, in our service. And that is the true meaning of holiness, of perfection, of maturity. One time po, mayroong isang farmer na pumunta po umakyat ng bundok. Sa kanyang pong pag-akyat sa bundok, nakatanaw po siya, nung nasa gawing tuktok na siya, nakatanaw siya sa isang matas na puno ng isang malaking pugad. Kaya ang ginawa po niya, curious siya, inakyat niya yung puno, at nagulat siya sa pugad na mayroong isang malaking itlog. At hindi niya alam kung anong itlog yun. Kaya bumaba po siya, inuwi niya sa kanila. At para malaman niya kung ano yung itlog na yun, ito po ay nilagay niya sa pabo para halimhiman. Isinama niya sa mga itlog ng pabo para mahalimhiman po yung itlog na kanya napulot. At several days po, nagpisa ang mga itlog at kauli-uli ang napisa yung napulot niyang itlog. At nagulat siya sapagkat habang lumalaki yung napulot niya, ito ay nagmukha o isa palang agila. Nakilala niya na yung itlog na nakuha niya, itlog pala ng agila. At itong agila na to ay lumaki na ang kasama ay mga pabo. Kung paano ang mga pabo ay kumakain din siya. Kung paano yung tumilaok ang pabo, ganun din yung tilaok, ginaya rin niya. Kung paanong tumatakbo yung pabo, ganun din siya, tumatakbo rin siya. Kung paanong yung pabo mababa lang lumipad, ganun din siya, mababa lang lumipad. At isang araw po, habang sila ay naglalakad sa labas, kumakain, namamasyal, bigla po siya nakatanaw ng isang napakagandang ibon na lumilipad sa himpapawid. Nakakita siya ng isang agila. Ang sabi po niya, napakaganda, napakagaling na ibon. Sana dumating yung panahon, makalipad din na kung katulad niya. Magkaroon din ako ng ganun kataas na lipad. Sumagot ho yung pabo sa kanyang tabi. Ang sabi po ng pabo sa kanyang tabi, tigilan mo na yung pangarap na yan. Hindi mangyayari yan. Dito ka lang. Bababa lang talaga ang lipad mo. Kakahid lang tayo dito. Tutuka lang tayo. Hindi tayo makalilipad na katulad ng ibon na yan. Malabong mangyari yan sa'yo. Halika na, umuwi na tayo. Kaya itong agilang lumaki ang kasama mga pabo, naglakad na umuwi kasama ang mga pabo na kanyang inalikhan. Maaring ganun ang gawin sa atin ng dyablo. Yun ang gawin sa atin ng sanlibutan. Hindi mo kaya yan, marumi ka, hindi totoo yan, hindi mo magagawa yan, hindi mo maaabot yan. Marami kang nagawang kasalanan. Imposible kang banalin ng Diyos. Imposible kang gawing sakdal ng Diyos. Imposible kang patawarin sa lahat ng kasalanan. Yan ho yung mga panliling lang na ginagawa ng sanlibutan. Pero panahon na ho upang bumalik tayo sa Diyos at i-restore ng Panginoon yung original intent na kanyang nais sa buhay natin. Yung purpose natin kung bakit niya tayo nilikha at kung bakit niya tayo iniligtas. Sapagkat posible na marating yung mga bagay na ipinag-uutos niya sa atin. Ang kabanalan at kasagdalan. Katulad ni Job Balais.
Isang taong napakamakasalanan. Committed of 31 crimes. Ang sabi niya, name it. Lahat ng kasalanan, meron ako. Lahat ng karamihan, meron ako. Pagkatapos ay binago siya ng Panginoon. Ang sabi niya, God made an overhaul in my life. Binago niya ang aking buhay. At hindi lamang yan nangyayari sa isang personal na tao. Sa Wales po, nagkagulo ang Wales sapagkat nagulat sila dahil may mga dating mga magnanakaw, mga dating nakagawa ng krimen ang nagpuntahan sa porsinto at kusang sumuko at umamin ng kanilang mga kasalanan. After a few years, yung mga pulis naman nagre-resign sa kanilang mga trabaho sapagkat wala na silang ginagawa, wala na mga magnanakaw, wala na mga masasamang tao sa kanilang paligid. Why? Kasi ang tao ay nakatagpo ng holiness sa kanilang mga buhay, ng pagbabagong ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay, ang pagtalikod sa kasalanan. Ang isang testimony po sa Wales, ang sabi doon, isang lalaki po yung nag-alis ng kanyang sombrero dahil may nagtanong sa kanya, isang British ang nagtanong sa kanya, bakit walang wine dito? Bakit walang alak dito? Anong klaseng baryo ito? Ang sabi, anong klaseng lugar ito? Ang sabi po nung lalaki, nung matanda, kasi po, matagal na panahon po, mayroong isang lalaki na dumaan dito at nangaral na nagngangalang John Wesley. Kaya ho doon ipinangaral ang pagbabagong buhay, ang pagtungo sa kabanalan at kasakdalan na ipinag-uutos ng ating Panginoon sa lahat ng tatanggap sa Kanya. Maaari tayong mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Maaari tayong mabuhay na sinusunod ang Kanyang mga kautusan. Sapagkat ang plano ng Panginoon sa atin, ibalik tayo sa orihinal na plano niya noong tayo ay likhain. Ang mabuhay ng masaya, maligaya, na may kasakdalan at kabanalan sa buhay, payapa, at merong katiyakan na buhay na walang hanggan. Kung gagawin mo to, kung ilalagay mo sa puso ito, magpapatuloy tayo sa pagbabagong buhay. Mararating natin ang nais ng Panginoon sa atin. Sabi ng Panginoon, be holy, for I am holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon sa mabiyayang mensahe na ating napakinggan. Mga Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay uring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inumin ay hindi na nga matutuyuan. Atin pong pagsamasamahin ang ating mga handog, ikapu, mga pangako at pasasalamat sa Panginoon.
Sa mga sandali pong ito, sama-sama po nating likumin ang ating mga handog, ikapo at mga pangako. At sama-sama po nating italaga sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin, banal at dakila naming Diyos, na siyang may-ari ng aming mga buhay at patuloy na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na kami po ay makapagbalik ng aming mga tinatangkilik mula sa iyo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan na magkaloob ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga handog na ito at maging kagamit-gamit sa ikalalago ng Obando Central United Methodist Church. Marami pong salamat, mahal naming Ama, sa iyong mga anak na hindi po nagsasawang nagkakaloob. Naniniwala ako, O Diyos, na patuloy na ibabalik mo sa bawat isa ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Purihin natin ang Panginoon. Sa araw na ito ay magdiwang tayo ng pista ng pag-ibig. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin natin ang We Are One in the Spirit. Pinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng Pandaigdigang Komunyon na sa pamamagitan ng pagdaraos ng Pista ng Pag-ibig o Love Feast na ating inaalala ang ating pagiging isa sa Panginoon. Pinagdiriwang natin ang banal na Espiritu ay kumilos sa bayan ng Diyos at sa lahat ng sannilikha. Iisa lamang tayo sa Panginoon. Sinasariwan natin ang ating mga pananagutan na ibigin ang isa't isa, panatilihin ang pagkakaisa sa pamamagitan ng kapayapaan at ng pagiging isa sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay bahagi ng isang katawan. Bilang bahagi ng isang katawan, inaalala natin na may magagawa tayong pagbabago sa sangkatauhan na nangangailangan ng pag-asa sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Ngayong araw na ito, kinikilala natin na ang pag-asang ito
ang magbibigkis sa atin at magpapanatili sa atin sa pananampalataya at pag-ibig kay Kristo. Tayo ay tinawag sa isang pag-asa. Ipinagdiriwang natin ngayon ang ating pagkakaisa. Sinasantabi natin ang mga maliliit na bagay na nagpapahiwalay sa atin at ating inaalala na sa pamagitan ng Diyos, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay. Pinapaalalahanan tayo sa pamamagitan ng kapakumbabaan at kabutihang loob. Doon natin makikita na malinaw ang mga panukala ng Diyos. Tayo ang bayan ng Diyos. Ngayong araw ng piging ng pag-ibig, kinikilala natin na tayo ay sa Diyos at tayo ay bahagi ng iisang katawan. Nagsasalo-salo tayo bilang isang pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pakikisama ng presensya ng Panginoong Jesucristo sa bawat dulang sa ating mga tahanan. At sa pamamagitan ng ating mga material na mga kaloob, ibinibigay tayo ng pagkakataon na makatulong sa mga nangangailangan dito at sa ibang panig ng mundo upang lumikha ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo para sa pagbabago ng mundo. Tayo ang bayan ng Diyos na nasa lahat, sumasa lahat, purihin ang kanyang kadakilaan. Tayong lahat ay dumulog sa harap ng ating Panginoon. Muli nating bigkasin ang misteryo ng ating pananampalataya bilang isang pamayanang Kristiyano. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak ng bugtong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birheng Maria. Nagdamdam ng hirap sa katulad ng Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay at nilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at tumupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Tayo po ay manalangin. Halina sa aming dulang Panginoon. Purihin ka rito at saan man. Pagpalain mo kami at maranasan namin na makasalo ka ngayon at masumpungan ka sa aming kalagitnaan at matanggap namin ang iyong masaganang biyaya. Amen. Sa araw pong ito, muli tayong magsama-sama sa pagdiriwang sa piging ng pag-ibig, na kung saan ang buong sangkakristyanuhan ay nagsasalo-salo sa iisang hapagkainan. Sa pamamagitan din ito, sa ating paggunita at pag-alaala sa ginawang salo-salo ng mga alagad na pinangunahan ng Panginoong Jesucristo. Tayo naman ay maging kabahagi sa kanyang pagkainan sa pamamagitan ng kanyang banal na presensya na sumasa atin sa sandaling ito. Ang tinapay o pagkain ay sumisimbolo ng pagpapala ng ating Diyos na ating pinagkakaisa sa Kanya at bunga ng pagmamahal niya sa atin, mga biyayang nagkakaloob sa ikabubuti at ikalulusog ng ating pananampalataya at ng ating katawan lupa. Alalahanin natin ang kanyang ginawang pagpapasalamat nang tumingala siya sa langit bago ibahagi ang mga pagkaing pagsasalu-saluhan. Sa gayong diwa, tayo ay maging mapagpasalamat sa mga pagkaing nasa ating hapagkainan. Alalahanin natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Nang sabihin niya, ako ang tinapay ng buhay na bumanggaling sa langit, at ang sino mang kumain nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sama-sama nating tanggaping may dakilang pasasalamat ang tinapay ng buhay na nagdudulot sa atin ng tunay na kaligtasan. Ang inumin, katulad ng tubig ng isang saro ay nagbibigay buhay na dadaloy sa ating buong katauhan at magdadala ng kasariwaan sa ating buong pagkatao. Sa pamamagitan nito, dumadaloy siya sa ating Mga puso at manahan siyang palagi sa pagdadala ng inspirasyon
kasiglahan sa ating mga buhay at pananampalataya. At ngayon, sama-sama tayong magsalo-salo sa diwa ng pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, pag-asa sa bawat pananampalataya at maging sa buong nilikha, at pananampalataya sa Kanyang nagpagliligtas, pagpapala at sa Kanyang banal na presensya sa ating mga hapagkainan. Sama-sama tayong manalangin. O Diyos naming Ama, Panginoon ng biyaya at pagpapala, sa araw pong ito, kami nagkakatipon upang purihin at pasalamatan ka. Narito po kami sa pagdiriwang at pag-alaala sa panahong inialay ang aming Panginoong Kristo, ang Kanyang buhay para sa amin, sa pamamagitan ng piging ng pag-ibig, na kung saan pinapaalala at naalala namin ang masayang pakisalo mo sa iyong mga unang alagad sa isang dulang ng hapagkainan. Amen. Ngayon, magsalo-salo tayo kasamang ating pamilya at mga kasambahay sa hapagkainan na hinanda natin sa harap ng presensya ng ating Panginoon. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon.
Tayo po ay sama-samang lumapit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamagitan po ng isang panalangin. Dumulog tayo sa tumawag sa atin sa katuwiran, sa katapatan at kasakdalan. Siya na may higit na pagkalinga at pagmamahal po sa ating lahat. Tayo'y patuloy na magtiwala sa kanyang mga plano, sa kanyang mga adhikain, at magpatuloy tayong sumunod sa kanyang mga kalooban. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, Ikaw na may dalisay na pag-ibig sa amin na iyong mga anak. Kami po ay sama-samang dumudulog sa iyong banal na harapan, kasama ang lahat ng nananambahan sa mga sandaling ito. Nagpupuri, nagpapasalamat, dinadakila ang iyong pangalan sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng kalakasan at tagumpay sa aming mga buhay. Sa patuloy na pagdinig mo sa amin pong mga panalangin, pagbibigay sa amin ng kalakasan at kaaliwan sa panahon ng aming kahinaan at kalungkutan. Ikaw na Diyos na sumasama po sa amin sa hakbangin ng aming mga buhay at patuloy na gumagabay po sa lahat ng aming mga ginagawa. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan ka po namin. Tanggapin mo ang aming handog ng pagsamba. Tanggapin mo ang aming buhay na patuloy na niaalay sa iyong banal na harapan, Panginoon, upang maitaas ka, upang patuloy kang dakilain. Maraming salamat po. O Diyos, sa iyong banal na harapan, itinataas namin ang lahat ng kasama sa pagsamba pong ito. Kaugnayin mo po ang bawat isa, anuman ang kanilang kalagayan at pinagdaraanan mo ngayon, Panginoon. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos. Ipadama mo ang iyong presensya na hindi mo sila iniiwan at pinababayaan. Ipagkaloob mo ngayon ang kanilang mga panalangin at bigyan mo ng kagaanan ang mga pasanin at bigat ng kalooban na mayroon po sila. Makasumpong ka po, Diyos, ng may mga karamdaman o hayaan pong ibangon sila ng iyong biyaya at pagpapala sa pamamagitan ng kagalingang idinudulot ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo. Maranasan po ang kaganapan ng buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Tinataas po namin ang kabuuan ng iyong iglesia, ang Obando Central United Methodist Church, ang bawat kaanib po, Panginoon. Sila na patuloy nakakasama sa pananambahan online. Maging sila na hindi po namin nakakasama, Panginoon, sa iba't ibang kadahilanan, sa kakulangan po ng mga gadgets, ng mga internet po, O Diyos. Hayaan pong manatili sila sa iyong presensya, sa katapatan po sa iyo, at matibay sa kanilang pananampalataya sa mga pagsubok na ito na aming pinagdadaanan. Papagtagumpayin mo pa rin ang kanilang mga buhay. Tinataas po namin ng buong konseho ng iyong iglesia, ang bawat opisyalis kasama ang buong pamilya po, Panginoon. Patuloy mong pagpalain at gabayan, O Diyos, ang iyong mga anak na ito na naglilingkod po sa iyo. Ang kanilang pamilya, ang kanilang pinagkukunang yaman, ang iyong iglesia, Panginoon, ay maranasan po ang patuloy na pagmamatnubay mo sa pangunguna ng aming kapatid na engineer Ray Sakdalan. Patuloy mo siyang bigyan ng inspirasyon at gabay sa pangunguna niya po sa buong konseho. Itinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang aming D.S. Glenn Mendiola sa kanyang pangunguna sa distrito. Gabayan mo po siya, Panginoon. Patnubayan mo ang kanyang mga desisyon. Bigyan mo siya ng malaking vision sa kanyang puso at kasama ang kanyang buong pamilya na ginagabayan po. Ngayon din ang aming bishop, si Bishop Torio, na patuloy na nagpapagaling, Panginoon. Itinataas po namin siya sa iyong banal na harapan. Patuloy mong igawad ang kagalingan sa kanyang katawan lupa, Panginoon, sa kanyang isipan, at lahat ng gamot at doktor na tumitingin at ginagamit sa kanya. Gawin mong instrumento upang matapanumbalik ang kanyang kalusugan at kalakasan at patuloy na makapaglingkod sa iyo. Gayon din po ang aming mga Bishop Juan, si Bishop Sere. Patuloy mo silang gabayan sa pangunguna po nila sa buong MEA, sa buong Davao Episcopal area, maging po sa Baguio area, O Diyos, at maging yung mga nasasakupan nila sa abroad. Hayaan pong gamitin mo sila na may dalang inspirasyon, kasama ang kalusugan at pagpapalang ng gagaling po sa iyo, upang patuloy na maakay ang iyong mga anak, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, sa pagpapalaganap ng iyong kaharian, sa paglago sa pananampalataya. Patuloy mong ipadama po sa kanila ang iyong paggalinga, ang iyong pagmamahal, ang iyong masaganang biyaya. Dakilang Diyos, inilalapit din po namin sa iyo ang mga kapatid namin na dumaraan sa mga pagsubok ngayong mga panahon ito. Lalo na po sila na may mga karamdaman,
dumaraan sa mabibigat na problema. Gayon din yung mga kapatid namin na nasa hospital, galing po doon, sila na naapektuhan ng virus, O Diyos. Hayaan pong maabot mo sila ng iyong kapangyarihan at iyong pagpapala upang maramdaman nila ang kalakasan at kaaliwang ng gagaling po sa iyo, lalong higit ang kagalingang pisikal, kagalingang emosyonal at kagalingang espiritual na kailangan po nila ngayong mga panahong ito. Tinataas namin ang mga mahal nila sa buhay na nag-aalaga sa kanila. I-provide mo ang kalusugan at kalakasan kasama po ang pagpapala na hindi sila mangailangan ng anuman sa kanilang mga buhay. Gayon din po, protektahan mo po ang buong pamilya po nila. O Diyos, itinataas namin sa iyo ang mga mahal po namin sa buhay, lalo na silang nananahan at nagtatrabaho sa ibang lugar, sa ibayong dagat. Sila na nasa barko, Panginoon, na nagtatrabaho doon. Hayaan ang iyong pamamatnubay at proteksyon ay patuloy na sa kanila. Papatnubayan mo po sila at gagabayang palagi. Ilalayo sa lahat ng uri ng kapahamakan at pagpapalain po. Iuwi mo silang payapa at ligtas sa kanilang tahanan, sa kanilang mahal sa buhay, upang magsama-sama sila na may katagumpayan sa kanilang buhay at pananampalataya po sa iyo. I-provide mong palagi ang kanilang mga pangangailangan. O Diyos, patuloy po namin itinudulog sa iyo ang aming bayan, ang bansang Pilipinas, ang aming Pangulo, Rodrigo Duterte, Panginoon, ang lahat ng mga tao na nagiging bahagi ng kanyang pagdidesisyon at nakaka-impluwensya sa kanya, Panginoon. Gabayan mo siya, gamitin mo siya para sa iyong kalwalhatian, para sa bansang ito ng Pilipinas. Gayon din, O Diyos, ang buong administrasyon ng aming bansa, ang lahat ng pinagkalooban mong mamahala at manungkulan sa bansang ito, mula po sa aming Pangulo, sa aming bayan, sa amin pong munisipalidad, sa amin pong mga barangay, sa aming mga gobernador, senador, congressman at congresswoman, maging sa aming mayor at mga kapitan. Gamitin mo silang lahat, Panginoon, upang patuloy na magkaroon ng kapayapaan, kaayusan, at maakay sa kasaganaan at kalusugan ang bansang ito, ang bayang Pilipinas, Panginoon. Alam po namin na mahal mo kami bilang isang bansa, kaya kupkupin mo po kami at pagpalain, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga ginagawa mo po sa amin bilang isang bansa na pinagkakalooban mo ng kaayusan, ng pagpapala, at patuloy mong pagkakaloob sa amin ng vaccine na nagiging paraan upang maging kalakasan namin sa paglaban namin sa lumaganap na virus. Magbibigay sa amin ito ng proteksyon at sanggalang, Panginoon, upang maiwasan namin at mapagtagumpayan ng mga virus na ito. Ngunit patuloy kaming aasa sa proteksyon na nanggagaling sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na aakap, mag-iingat sa buhay ng bawat isa po sa amin na nagtitiwala po sa iyo. O Diyos, sa buong sanlinggo pong ito, patuloy mo pong ingatan ng bawat isa, gabayan mo po sila na tutungo sa kanilang mga trabaho, samahan mo po sila, pagpalain mo sila, gabayan mo sila at iuwi ng payapa at ligtas sa kanilang mga tahanan, sila na aalis sa kanilang mga bahay, O Diyos, linisin mo ang kanilang mga daanan, protektahan mo silang lahat. Gayon din po ang mga maiiwan sa aming mga bahay, sa aming mga tahanan. Ikaw ang Diyos na magbigay ng proteksyon palagi sa kanila, na iniingatan din sila at pinagpapala. Panginoon, iniaangat po namin sa iyong banal na harapan ang lahat ng aming pinagkukunang yaman, ang kapayapaan, ang kasaganaan, ang siyang sumaaming lahat, at maranasan namin, O Diyos, ang hindi nangangailangan at nagkukulang sa piling mo po. Pagpalain mo ang Ubando Central United Methodist Church sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, sa lahat ng aspeto ng kanyang ministeryo, Panginoon. At ibabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, ang buong kadakilaan at kalwalhatian at ang pagsamba, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen. Amen. Diyos ng buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak,
Dakilang Diyos, Ikaw na tumawag sa amin sa kabanalan at kasakdalan. Igawad mo po sa amin ang iyong masaganang bendisyon, na patuloy naming tanggapin ang iyong masaganang biyaya at pagpapala, ang kalakasan at katagumpayan ng buhay bilang aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Hayaang akayin kami ayon sa iyong kalooban na ipinagkakaloob ang dalangin at kahilingan ng aming mga puso. Patuloy naming taglayin ang kaligtasang dulot ng aming Panginoong Kristo na siyang luminis sa lahat ng aming karumihan at nagbigay sa amin ng kabanalan at kasakdalan ng buhay. Magpapatuloy kami sa gabay ng Banal na Espiritu na umaakay sa amin tungo sa pagsunod sa iyong mga kalooban, tungo sa pagtatagumpay ng aming buhay, sa ilalim ng kanyang kaaliwan, sa ilalim ng kanyang gabay. Sama-sama nating tanggapin ang pagpapala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nalalapit na po ang Kapaskuhan at ating sineselebrate ang birthday ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil po dito, ang outreach ministry po ng ating iglesia ay magdaraos ng isang activities na kung saan po tayo po ay magbibigay ng pamaskong handog sa mga member at non-member ng church. Kung natatandaan niyo po, nung nakaraang Mayo ng taong ito, tayo po ay nagkaloob ng bigas na 5 kilo sa mga kapatiran. So magiging part 2 po ito ng pamaskong handog. Nawa po ay suportahan po natin ang ating programang ito ng ministry, ng outreach ministry ng ating church. Ang ating pong mga kaloob o donasyon ay pwede po nating dalhin sa church. Hanapin lang po si Ate Tetet, ang sekretary ng ating church. O dili kaya ay pwede nating ipadala sa GCash ni Tita Noradel Mendoza. Maraming pong salamat. Ngayon pa lang po ay binabati ko na kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. Pagpalain nawa ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Para naman po sa darating na linggo, narito po ang mga gaganap sa ating worship service. At happy birthday at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kanilang birthday at wedding anniversary. See you po next week. God bless!